What's up mga katunay? Ito po ang inyong lingkod na si BT and welcome to my channel, Tunay na Kritiko. Yes! So meron tayong bibigyan ng reaction dito. Aba, medyo mainit-init sila ngayon. Dahil si VP Sara ay hinamon si Gibo. Naku ha. At may impeachment daw para kay BBM. So eto yung mga mahinitinit na balita na pag-uusapan natin ngayon mga katunay. So wag na natin pagtagalin to at sabay-sabay na nating panoorin at bigyan ng reaksyon at komento ang mga videong ito at ang balitang ito. Pasok! Lahat po ng aking nabanggit ay malinaw na ginawa po natin kasama ang complainant para po matuloy ang impeachment complaint ng atin pong private citizen na si Attorney Andre De Jesus. Nakapaloob po dito ang limang argumento na kung saan ito po ang gustong malaman ng taong bayan na kung saan ang problemang kinakaharap na to ay pinangungunahan ng ating presidente. At sa limang arguments po, nakapaloob dito ang tatlong grounds. Ang graft and corruption, pag-benefit mula sa mga kickbacks na nakalink sa mga budget insertions at those projects, ang pagbuo ng ICI o Independent Commission for Infrastructure upang magamit na depensa sa mga political allies na sangkot sa mga anomalyang flood control projects. Pangalawa, ang culpable violation of the Constitution, ang pagpayag na isurrender ang dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC o International Criminal Court na walang due process sa ating sariling bansa. At ang pangatlo, ang betrayal of public trust, ang hindi pagdito sa mga program appropriations at special provisions dito sa ating mga national budget. Ang di umanong paggamit ng droga ng Pangulo at unfitness upang mamuno, kasama rin po dito. So, Madam Speaker... Naku, ang daming grounds ha. Nakaka-ground talaga yun. Speaker, Madam Chairman, naniniwala po ako na ang verified complaint ng ating pong private individual na si Attorney Andre De Jesus ay sufficient informed. Ang hirap sa'yo, Gibo, puro ka daldal. Madaldal ka eh. Ayun o, yung impeachment ni BBM, no? Daming ground, nakaka-ground talaga yun. Makukuryente ka. Siguro para klaro sa lahat ng mga kababayan natin, dapat pangalanan kung sino yung mga officials na tinutukoy niya na nagde-defend sa China. Lahat ng hindi sumunod sa palasyo kay President Marcos ay hinahabol, tinitira, kinakasuhan, hinaharas, tinitrete. Pwedeng gamitin ng Estados Unidos na example yung kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa pagiging isang bias political organization. Magandang umaga po sa ating lahat dito. Ayun, syempre bago natin simulan ang video ito, nais ko nga pala magbigay ng credits dito sa boses at video na matutunghayan natin ngayon at bibigyan ng reaksyon. Walang iba kundi si Sir Donmar TV. Syempre, huwag niyong kalimutang suportahan ang channel ni Sir Donmar TV. Mga katunay, pakibisita po yan. At huwag niyong kalimutang mag-subscribe at mag-follow para maging updated po kayo sa mga vlogs, reactions at sa mga balita na hinatid sa atin ni Sir Donmar TV. At syempre, huwag niyo rin kalimutang suportahan ang aking channel na Tunay na Kritiko. At syempre, itong balitang to, na-share bet natin kay Philippine Pulse TV. Syempre, supportahan nyo rin ang channel niyan mga katunay. Pagpatuloy natin. Ito sa Donmar TV. It's 5 o'clock in the morning and I know good morning. Meron na naman dyan pero dito na mga nagsisimula ng magtrabaho. Nagkapi-kapi dyan. This is the perfect time para makinig kayo dito sa Donmar TV. Ayan, patuloy lang kayo dyan kasi may maganda tayong balita ngayon. No? Ang ating pong vlog ngayon ay patungkol po dito sa full interview ni Vice President Inday Sara Duterte doon sa Mindanao, no? Sa Davao City, sa ano yun siguro? Kadayawan Festival. Inambush interview po doon si VP Sara at marami pong mga issues na sinagot ang ating Vice Presidente. Unang-una po ay good news kay Tatay Digong. May good news po si VP Sara patungkol po kay President Duterte at yan po ay ating gawa ng reaction video.
video. Pangalawa nating pag-usapan ay patungkol rin dito na itong si VP Sara, binatikos siya sa pagbisita niya kay Senator Marcoleta, dating Congressman Mike Defensor, at I think bumisita rin siya kay Senator Jinggoy Estrada. Binatikos si VP Sara for visiting these PDLs raw. Dinepensahan rin naman ni VP Sara na walang mali doon sa pagbisita niya dito sa mga political prisoners, ika nga. Obvious naman na political prisoner. Si Marcoleta, si Jinggoy at si Mike Defensor, hindi yan makukulong kung hindi lang sila maingay sa flood control. Oo, tama. Sila yung mga lumalaban dito sa korupsyon ng ginawa ng administrasyong ito, kaya sila nakulong. Ngayon na binisita ni VP Sara, mali na naman si VP Sara. Ano naman ngayon kung bibisitahin niya yung mga yun? May mga kaibigan niya yung mga yun. Ibig sabihin, halimbawa, kung makulong ba, halimbawa si Bibi, makulong, hindi bibisitahin ng mga kaibigan niya, ibig sabihin, tatablahin na siya. Di ba? Parang gano'n. Wala na bang karapatang bumisita si Sara Duterte sa mga kaibigan niya, malalapit sa kanya, at bibigyan agad ng kahulugan? Di wow! Galing Mamaya, umiinit na itong ating reaction natin Mamaya i-play natin yan. At nag-trending rin itong issue patungkol dito kay BP Sara na sinagot ni BP Sara, hinamon ni BP Sara itong si Gibo Chidoro. Ito rin si Gibo Chidoro, medyo sablay rin Hinahawa na siguro itong si Gibo. Nahawa na itong si Gibo sa kabangagan ni BBM. Nahawa na rin Ito ay usapin patungkol po dito sa China, okay? Na itong si Gibo, sabi niya, meron raw mga malalaking mga officials na sumusuporta sa China. Sabi ni BP Sara, bakit hindi mo pangalanan yan? Pangalanan mo para masagot yung mga problema mo dyan sa mga officials na sumuporta sa China. Itong si Gibo rin sa totoo lang si Gibo, wala siyang strategy dyan patungkol sa China. Puro pasikat lang. Puro yaw-yaw. Exposure lang kay Gibo, no? Si Gibo, wala. Puro lang siya, puro istorya patungkol sa China, puro paastig-astig. Wala ka namang kakayahan Pulpul ka. Okay? So yan po ang mga pag-uusapan natin ngayon. Itong vlog na ito ay papanoorin natin. Ang ganda ni VP Sara. Ito yung morning na vlog na magugustuhan ninyo kasi makikita nyo ang mukha ng ating magandang Vice President. I-play natin, ito yung sinabi ko. Maganda itong interview ni VP Sara. Full interview po sa kanya doon sa Mindanao. Ito po, panoorin natin. Play! Very Bagay talaga kay VP Sara yung maiksi ang buhok, kahit medyo mahaba, pero mas talagang mas malakas ang dating ni VP Sara kapag maiksi ang buhok niya, So una, tinanong siya, kumusta na raw si Tatay Digong? Ito po, panoorin natin. joyful Ulitin. Very joyful ang mga pagbisita sa iyaha. Cool. And, Sabi niya, nung pumunta siya doon sa Hague, very joyful po kasi halos 1 week nang bumisita doon every time pumunta si BP Sara doon sa Hague, sa ICC, 1 week siya doon. So every pasok niya doon, joyful ang usapan nila ni Tatay Digong, and that is a good news. So ang ibig sabihin, talagang okay lang kay Tatay Digong yung mga nangyari sa kanya. Although siguro tanggap na rin naman ni Tatay Digong, kahit papaano, dahil alam niya naman sa sarili niya na talagang ganun ang gagawin sa kanya. Di ba? Kasi nga, talagang gusto naman talagang mawala ang mga Duterte dito sa Pilipinas. Kaya ganun ang ginagawa sa kanya. Kumbaga, kailangan lang ni Tatay Digong talagang magpalakas ng magpalakas. Kumbaga, wag siyang ma-stress, wag siyang ma-stress sa mga nangyayari ngayon. Kumbaga, yun ang kailangan niya, bumawi ng lakas, magpalakas, habang nandiyan siya sa The Hague. Dahil darating ang araw, lalabas din si Tatay Digong dyan. Oo! Diba? Malapit na mawala yung ICC. Diba? Tinatrabaho na ni Trump yan. Meaning to say, at least hindi naman nadidepress si Tatay Digong doon sa loob, di ba? Dapat lang, Kasi
doon sa loob ay meron naman siyang kausap. Alam naman po natin, alternate yan eh. Si Baste, si Kong Pulong, tapos si BP Sara naman. At least, members of the family nag-alternate na bumisita doon kay Tatay Digong. Okay? And it's a good thing to hear na masaya si Tatay Digong sa loob. Okay? Yan ang update ni BP Sara kay Tatay Digong. Yun. He has not lost his sense of humor. Yeah. Na ay mga health issues gamay pero thankfully addressed by the detention unit. So, sinabi niya, hindi pa rin maiiwasan na meron pa rin mga health issues si Tatay Digong. Kasi matanda na si Tatay. Oo. Hindi mawawala yun. Sa mga edad na ganyan, yung mga 80 years old, 70 to 80 years old, dapat yan, binabantayan na yan eh. Kaya nga hindi ko maiintindihan itong ICC na ito. Bakit? Tsaka dapat nga, hindi na nakakulong si Tatay Digong dyan eh. Talagang parang napakawalang konsensya naman ng mga walang yana yun. Diba? Grabe, 80 years old, ikukulong mo. Eh dito nga eh, diba? Sa Pilipinas, yung mga nakakulong na mga matatanda dito, eh binibigyan ng parol, binibigyan ng pardon, pinapalaya. Eh dyan eh, talagang ano eh, talagang pinupolitika si Tatay Digong dyan eh. Kasi talagang hindi nila palalabasin yan eh. Kahit na sabihin mong mahina ang ebidensya kay Tatay Digong, hindi nila palalabasin yan dahil ayaw nila na maging malakas ang puwersa ng mga Duterte dito sa Pilipinas. Yun. Dahil hanggat nandiyan sa dahig si Tatay Digong, ang buong akala nila wala, mahina ang Duterte. Diba? Hindi nila magagamit ang Duterte power. Pero tignan nyo, may nangyayari ba sa ginagawa nila? Wala. Malakas pa rin yung mga Duterte dito. Hindi nila ginagrant ng interim release si Tatay Digong, flight risk raw. So sa akin naman, akala natin itong mga taga-ICC na ito ay lumalaban kayo sa mga crime against humanity, ang pinag-usapan dito humanity. Di ba? Hindi ba kayo naaawa dyan kay Tatay Digong? Matanda na yan. Di ba? That's inhumane. For me in my own opinion. Sila, tatanda din sila eh. Matanda ka na. Inakusahan ka pa lang. Hindi ka anong tawag dyan? Si Duterte po ay hindi guilty. Yes. Hindi siya guilty. Hindi pa siya guilty. Kasi wala pa mang hustisya. So, bakit ganyan ang trato Yan nga yung sa kanya? matindi, no? Kinukulong ninyo. Diba? Nanghingi siya ng interim release, ayaw ninyong ibigay. Diba? So, Hindi ka pa wala. guilty. Talaga. Hindi ka pa guilty pero ayaw kang palayain eh. No? Halata naman, naniniwala naman tayo na halata itong ICC na ito. Tuta ito ni Wala. ni Trillanes. Yan ang sabi ni BP Sara. At tayo po isang Hinaharang talaga nila yung paglabas ni Tatay Digong dyan. Talagang hinahawakan talaga nila si Tatay Digong dyan. Ayaw talaga nilang palabasin. ayon dyan eh. Tuta yan ng mga ICC na yan eh. Matamis niya ang kakadayawan ng Kubala Paris. Kasi kung niya nawala siya sa Davao. Yes, sigurado, no? Mamiss niya ang ato ang mga kaigsunang Dabawenyo, kauban niya sa pagsalmot sa ato ang kadayawan. But sa ato ang kinabuhi na ay mga butang na kinahanglan nato buhaton, no? So, napoy mga milestones na dili nato maatenan. So, hopefully, next year or in the coming years, maka-attend na siya sa ato ang kadayawan. Wala! Ano kayang ibig sabihin itong Wow. sinabi ni BP Sara? Na baka next year, mas maaga pa, ay makabisita na si Tatay Digong dyan sa Kadayaw. Parang nagbibigay na lang pala isipan si BP Sara, mga katunay. Mukhang lalabas si Tatay Digong. Tingnan natin. Yan ang kaabang-abang at pinakakaabangan ng lahat. One Festival. Alam niyo sa totoo lang, itong Kadayawan, every year, hindi talaga namimiss ni Tatay Digong itong Kadayawan. Talagang pinupuntahan niya ito eh. Binibisita niya ito every year. Naalala ko pa yun. Kahit nga presidente siya, talagang bibisitahin niya dito yan, na mag-speech yan si Tatay Digong. Pero ngayon, na kinulong ni Bangag Marcos itong si Tatay Digong, 2 taon na hindi nakapunta si Tatay Digong dyan sa Kadayawan Festival. Sarap rin yung mga pagkain dyan. May mga karinderya dyan. Yan ang paborito ni Tatay Digong. Yung mga karinderya na pagkainan ng tunay na lalaki. Yan. Yan ang gusto ni Tatay Digong. Kakain yan ng mga dinuguan. Yan. Yung mga balbakua. Yung mga kaldereta. Kasi yan ang trademark ni Tatay Digong. Yan yung nakakatuwa sa kanya eh. Kumbaga getong-geto yung style niya eh. Marunong siyang makisama sa mga taong nasa baba. Yun yung pinakamagandang ugali ni Tatay Digong. Kaya nararamdaman ni Tatay Digong yung pangangailangan ng mga taong nasa baba. Sino lang naman talaga naaapektuhan
nung nanunungkulan si Tatay Digong, yung mga sobrang yayaman lang naman. Yung mga tao, yung mga oligarko na mga pinagbababangga ni Tatay Digong, yun ang talagang naapektuhan. Pero yung mga taong nasa baba, hindi naman. Oh. Kasi marunong siyang makibagay. Yun ang pinakamaganda ron. Talagang yun ang pinakaano ng isang leader di ba? Na kailangan maramdaman mo yung mga taong nasa ibaba para alam mo kung ano yung nagiging problema nila. Ang problema, kung ikaw diyan ka lang sa taas, mga kasama mo, mga sosyalita, wala. Hindi mo mararamdaman yung mga taong nasa baba. Di ba? Yan ang gusto ng pagkain ni Tatay Digong paano yan? It is very sad na 2 taon na hindi na siya nakapunta dyan dahil nga sa kabangagan ni BBM, no? Kawawa kasi matanda na si Tatay Digong. Ngayon pa nila ginaganyan, ngayon pa nila binawian ng kaligayahan yung matanda, no? Aminin naman natin, matanda naman si Tatay Digong. But anyway, Tatay Digong, mensahe namin sa iyo dito sa Don Mar TV at sa lahat ng mga nagmamahal sa iyo ng taong bayan. Yes. There will, as what you said, Tatay Digong, no? There will be time of reckoning, no? Ewan ko na lang kung ano ang magiging karma ni BBM sa ginawa niya sa iyo. I don't want to be, to be harsh, pero Ang masama kasi dyan, di ba, ang karma pa naman tumatalbog yan. Kumbaga parang nagpa-bounce yan, nagpa-bounce pa. Sana pagdating ng araw, wag bumalik sa kanya yung karma sa mga ginawa niya, di ba? Yun ang pinakamasakit dun yung bumalik sa kanya yung karma. ako po'y natatakot kay BBM. Ano ang magiging karma na paparating laban sa kanya? Marami naman daw siyang kasama Good luck, BBM! Sana walang karmang mangyari sa'yo, pero yung ginawa mo, I know, God is watching, no? God is watching. Ewan ko na lang. Kasi, hindi sa lahat ng bagay ay nasa itaas tayo. Yan ang lagi kong sinasabi. Oo. Gulong ng palad. Kasi, Hindi na naging lesson learned kasi yung sa tatay niya, di ba? Kay Apo Lakay. O hindi habang buhay, naglingkod si Apo Lakay. Hindi habang buhay, naging presidente siya. Kita mo, nawala din siya. Di ba? Kumbaga, napatalsik din siya ng mga tao sa pwesto. Di ba? Kumbaga, hindi pang habang buhay yan Yang kapangyarihan. May araw din na babagsak ka, bababa ka din. Di ba? Yun ang hindi nila tinitignan. Parang ang pakiramdam kasi nila ngayon, tipong, wala, hindi ako mapapalitan. Hindi ako sasabi, hindi kami babagsak. 'Di ba? Parang yun ata paniniwala nila kaya kumpiyansa sila sa sarili nila. ang universe po natin, no, ay kung meron kang magandang ginawa sa kapwa mo, no, ay tuloy-tuloy na yan. Magiging maganda yan, yung positive energy. Pero kapag meron kang masamang ginawa sa iyong kapwa, so you are spreading negative energy, and there will come a time babalik yan sa iyo. So kung meron kang ginawang magandang ginawa sa kapwa Kumbaga, mo, good babalik karma yan, yun. maganda. Oh. Pero kung meron kang kasamaan na ginawa sa kapwa mo, meron ring masama na darating sa iyo. Ganon lang yan. Tama. Ganyan yung energy sa universe natin, no? Kaya dito sa Don Mar TV, lagi ko pinapayuhan sa iyo, paggising nyo sa umaga, be positive at tuloy-tuloy na yan, magiging positive yung buong Yes. araw mo. Okay? Tama. Mas naging issue sa kanila yung pagpunta mo sa Quezon City Jail, pag-visit mo pala. Ito yung issue ha, patungkol sa pagpunta ni VP Sara, pagbisita niya dito kay Senator Marcoleta, dating Congressman Mike Defensor at ni Senator Jinggoy Estrada. Kinulayan na naman nila na masama si VP Sara dahil bumisita siya. So, Jugoy, gusto niyo pag-usapan mo? Wala namang, I don't see anything wrong with visiting Ano ba yan? Yung naghawak sa camera? Ang gulo no? Masyadong magalaw. Ni taga-news, Baka kinikiliti. magbalita kayo, siguraduhin nyo naman na maganda yung kuha ng camera ninyo. Pag ganon yung camera na ano na kami. Kahilo. Nakakalabad ng ulo yan persons deprived of liberty. Noong ako ay mayor pa, bumibisita ako dito Ano sa ba yan? Pag ganon yung camera? Nahihilo na si Sir Don Mar.
city jail. Nagdadala kami ng mga regalo at tinatanong namin sila kung ano yung mga pangangailangan nila. Sa amin, sa Office of the Vice Mayor, sa amin, sa Office of the Vice President, meron kaming mga Thanksgiving na ginawa namin sa loob ng mga jails, tulad noong pagbisita namin sa Bacolod City. So wala ako nakikita masama sa pagbisita sa mga tao tulad ni PRD at iba pang mga nasa loob ng detention na wala akong nakikita na masama sa pagbisita kay Arnie Teves, kay Pastor Kibuloy, as I said, President Duterte, Senator Rodante Marcoleta, Senator Jinggoy Estrada. Kasi binati ko siya eh. Oh, tama naman yun. Wala naman talagang masama doon kahit dalawin niya yung mga yun. Lalong-lalo na kung mga kaibigan niya yung mga yun. Diba? Bakit nila gagawing isang malaking issue yung ganun? Na bumisita si Sara Duterte, binisita mo si Marcoleta. Nako. Bakit? Diba? Ano? Yung sigurado ba kayo na akala niya naman parang psycho killer si Marcoleta? Ganun ba? Hindi naman. Tanim kaso nga lang yung kay Marcoleta. Kaya walang problema kung bumisita si Sara Duterte doon sa mga kaibigan niya nakakulong. Kaya nga gaya na sinabi ko kanina, halimbawa, si BBM, halimbawa natin, makakulong siya. Halimbawa lang ha. Ibig sabihin, hindi siya dadalawin ng mga taong naging kadikit niya. Diba? Kasi baka masabihan sila na hindi maganda, makomentuhan sila na hindi maganda. Diba? Parang ganun yung pinapalabas nila. Uy, wag natin dalawin yan kasi masamang tao yan, nakulong yan. Pagkatapos silang dikit-dikitan yung tao, papabayaan na lang nila. Pagkatapos silang utu-utuin yung tao, papabayaan na lang. Diba? Hindi ganun si Sara Duterte. Kung baga kay Sara Duterte, kahit nakakulong ka, kung kaibigan kita, ganun yun. Nasabi ni VP Sara, walang masama sa pagbisita nito. Okay? Nagpapasalamat nga si Senator Marcoleta, Senator Jinggoy, at itong dating Congressman Mike Defensor na binisita sila. Kasi yung pagbisita na yan ni VP Sara, ano yan pangpagana ng loob yan. Alam niyo ba? Suporta. Diba? Bakit binisita ni VP Sara itong tatlo? That is showing of appreciation. Because itong tatlong itong nakulong as political prisoners, ina-appreciate ito ni VP Sara for being brave. Mantakin nyo, of all na mga politician ngayon, lahat takot na makasuhan dito sa bangag administration na ito. Ito yung tunay na, itong tatlo, si Marcoleta, si Mike Defensor at si Jingo, yan itong mga tunay na mga mga matatapang. Yes. Sila yung nagkusang loob na hindi natatakot na binanggit ang pinakamalawak na skandal na korupsyon na nangyari sa kasaysayan ng bansang ito. Ganyan ang mangyayari sa iyo kapag kinalaban mo ang administrasyon. Ganyan ang mangyayari sa iyo once na inopen mo ang flood control project issue. Ganyan, makukulong ka. Diba? Gaya ngayon ang ginagawa nila kay Senator Alan, kung ano-ano gusto nilang ikaso kay Senator Alan, kung ano-ano yung mga pinagbubuksan sa kanya. Dahil alam natin si Senator Alan ay isa sa sumusuporta sa investigasyon ng flood control project. Yun. Kaya lahat ng mga tao na may balak na buksan ang flood control investigation na yan, sigurado mananagot sila. Sigurado sila ang makukulong. Imbis na yung mga taong involved sa flood control ang makulong, ang nakukulong ay yung mga tao na gustong imbestigahan yung flood control na yan. Si Senator Marcoleta, gusto niya matuklasan kung sino ang mastermind dito sa flood control. Alam naman natin kung sino. Diba? Gusto niya matuldukan yun. Gusto niya mapanagot yun. Pero ano nangyari? Mas nauna pa siyang nakulong. Yan ang nakakatawa. Remulla. Sinong pangalan itong si Ombudsman Remulla? Ha? Kumusta na si Martin Romualdez? Kumusta na? Nasaan na yung yabang mo, Remulla, na yan na, hinog na ang ebidensya laban kay Romualdez? Baka hinog na yung tanim niyang mangga doon sa bahay. Yun yung tinutukoy niya. Tapos, halos naiyak-iyak pa yung kadramahan ni BBM doon sa zona niya na nalulungkot siya pero kailangan niyang gawin. Yung speaker raw mananagot. Nasaan na? Hello!
Hello! Nasaan na? Hindi nila kaya ipakulong si Tambi. Hindi nila kaya yan. Di ba? Kaya nga, ayan, oh, kaya nga may mga bumaliktad. Oh. Siyempre, kapag bumaliktad yan, yung mga sigutesa, yung 4 sa 18 Marines, siguradong hihina na ebidensya kay Tambi. Oh. So, wala na. Di ba? Wala nang kaso. Oh. Di laya na. Ganun lang naman kasimple yun eh. Parang ang ginawa kasi nila, ulihin namin si Tambi, si Martin, ganto, ganyan, ganyan. Papakulong namin, papapanagutin namin. Oo, parang ano lang sa mga tao yun, mind conditioning. Para wala tayong masabi. Kaso nga lang, alam natin kung ano yung karakas na ginagawa. Mantakin yung pagsalita ni BBM sa zona ng ganon, biglang bumaliktad yung 4 sa 18 Marines, tapos biglang lumitaw si Gutesa nung nakulong yung dalawa, si Defensor tsaka si Marcoleta. Biglang labas si Gutesa sa lungga niya. Oh. Nakulong na ba si Martin? Parang walang nangyari. Wala yan. Paghala-gala pa nga Si eh. Martin. Nagtatanong lang kami ha. Kasi ang yabang-yabang ninyo na meron ng mananagot na si Martin Romualdez. Putang ina ninyo. Nasaan na 'yon? Yung yabang ninyo. And Mike Defensor, kasi kilala ko naman sila. And I think kaibigan ko sila. Hindi ko lang alam kung kaibigan nila ako, pero sa tingin ko naman kaibigan ko sila. And dapat tayo magpakita ng Yan nga ang kagandahan nito ni VP Sara kasi Oo. prangka eh. Oo. Ayaw niyang makipagplastikan. Ibahin niyo ito. Ganda na salita niya eh, no? Basta ako, kaibigan ko sila. I don't think kung kaibigan nila ako, ganun. Parang no? Parang si BP Sara kasi pag nakipagkaibigan siya, talagang kaibigan ka talaga. Yun talaga turing eh, no? Hindi niya na iniisip na baka traidorin siya, baka ganunin siya. Hindi. Kaya nga ganyan kadali siyang inadali ng administrasyon eh. Dahil sa ganyan, yung pagiging palakaibigan ni BP Sara, na buong akala niya, kaibigan niya, di ba? Tapos bandang huli, siya inilaglag. Yun yung kahinaan ng mga Duterte. Yun yung sinasamantala nila ngayon. Diba? Pero sa tingin ko naman, alam na ni BP Sara yung ginagawa niya. Talagang mas nakikisama na siya doon sa mga tao na alam niyan totoo sa kanya. Sigurado yan. Itong babaeng ito, hindi ito kagaya ng mga classical politicians. Ha? Ang mga Duterte pwede ganyan. Kung kaibigan, kaibigan. Kung hindi, hindi. Oo. Tingnan nyo si Congressman Pulong. Ha? Ano lang yan? Bihira lang yan na yung alam niyang mga trahidor dyan sa House of Representatives. Hindi niya pinapansin. Ayaw niyang makipag-usap, ayaw niyang makipaghalubilo Oo. dyan sa House of Representatives. Hindi nakikihalubilo. Kasi alam niya, ang daming mga traidor yan nakapalibot. Yan ang mga ugali ng mga Duterte. Yan ang mga ugali nila. Hindi nila, ayaw nila yung makipagplastikan. Si BP Sara ganun. Sa tingin ninyo, sa pananaw ko, kaibigan ko kayo kasi ipinaglaban ninyo ang yan naman ang sabi ni yan yung response nila ni Marcoleta eh. Sabi ni Jinggoy, Mike Defensor at ni Marcoleta, VP Sara, ipatuloy mo lang yung katapangan mo. Patuloy lang yung pagserbisyo mo sa taong bayan na ipinaglaban yung katiwalian ng bansang ito. Yun rin, vice versa, yun rin ng advice ni VP Sara sa tatlo. Sabi niya, natutuwa ako na matapang kayo kasi bihira na lang ang mga politiko o mga leaders na ganyan. Kaya patuloy niyong gawin yan ang tama. Yes. Siyempre, same feathers flock together. Diba? Yung mga may paninindigan, yun ang mga magkakaibigan. Yun? Yung mga bangag, yung mga jadik yan, kayo-kayo rin yan. Ha? Si hindi nakakuha ng totoong kaibigan. Si Ibi. Hindi totoo yung mga nakaikot sa kanya. Dahil mga haragan sa posisyon yung mga taong umiikot sa kanya. Kapag yan, nakuha na nila, gusto nila, nako, malamang ko, tablahin lang yan si BBM, sigurado bandang huli. Oo. Nangiwi. sympathy sa mga tao and sympathy sa mga tao na deprived of liberty. Kasi I can only imagine yung hindi yung physical na prison but yung hindi ka na malaya na magawa kung ano yung mga normal at ordinaryong ginagawa mo sa buhay. So let's give sympathy and empathy sa mga PDLs. Ano yung napag-usapan niyo, VP? Pinayuhan niyo kasi. Wala ko inuupo ako pa mo payo kay Senator. Pero
ang sinabi ko lang sa kanila doon ay kung ano yung para sa bayan, yun ang gawin ninyo. Yun ang message ko sa kanila sa loob. Sabi ko magpakatapos. Para sa akin rin, no? Dapat lahat ng mga politicians ngayon sa Pilipinas, yan ang pakikinggan ninyo. Oh. Si VP Sara. Oo. Alam mo nyo ba kung bakit mahal ng taong bayan itong si VP Sara? Diyan sa ganyan nilang style, kung ano yung tama, gawin ninyo. Oh. Eh, ang problema ng mga politicians ngayon, kung saan yung nakaka-benefit sila, sasabayan nila. Kung, yes, maraming Kung saan sila kikita no? Kung saan sila makikinabang. mga politicians yan na instead na ang kanilang prinsipyo, ang kanilang ipoproject, hindi na nila ipoproject yan. Nahihiya sila. Kasi takot sila sa kapwa nila colleagues. Sayang nga yan oh. Nakakita na si BBM ng tunay na kaibigan sa mga Duterte, di ba? Oh. Kaso, binaliwala lang niya di ba? Mas pinaniwalaan niya sila Romualdez. Oh, kita mo, hindi natin alam kung anong mangyayari sa kanya bandang huli dyan. Kapag nagtagumpay yan sa pagpapatalsi kay BP Sara sa mga Duterte, mapapagsak nila. Nako, ewan ko kung tropa pa rin nila si BBM. Sayang nga sayang nakakita siya ng tunay na mga kaibigan kasi tutuusin ang daming administrasyon na dumaan. 'Di ba? Ulitin natin. Talagang walang nakaisip na ipalibing Talagang walang nakaisip kay Apo Lakay na ipalibing dito sa Pilipinas. Talagang hinaharang nila. Sino lang ba ang talagang nakaisip na ipalibing si Apo Lakay dito? Si Tatay Digong lang. Tapos ang ginante kay Tatay Digong, ganyan, pinakulong. Diba? Grabe. Diba? Ganyan Tapos tinulungan ni BP Sara si BBM nung eleksyon. Ganyan din ang ganti. Ipapa-impeach, diba? Pinayagan niya ipa-impeach si Sara Duterte. Di wow. Pipiliin mo yung kapartido nyo Diba? Meron kang kapartido nyo, parang kaibigan mo sa politika, gumagawa ng kabalastugan, gumagawa ng korupsyon, pero hindi mo na lang pinapansin kasi kaibigan mo. Meron ganyan. So wala kang prinsipyo. Oo. Kasi kung may prinsipyo ka, alam mong may ginagawang masama yung tao, kahit kapartido mo, kayo yung kakampi sa kapartido mo sa politika, dapat, sitahin mo. Oo. Yan ngayon ang nangyari sa Administrasyong Marcos. Lahat gumagawa ng korupsyon. Oo, kasi kinukonsente, di ba? Kasi kung hindi nila kukonsintihin yan, hindi mangyayari yung ganyan. Yung mga katiwalian sa flood control, hindi mangyayari yan. Kasi imposible hindi mo makita lahat yan Diba? Ngayon, kung nakakalusot sa iyan, ibig sabihin, tinatarantado ka ng mga sarili mong kasama. Ganun yun. Hindi nila nire-respeto kung ano yung posisyon mo. Binabastos ka nila ng harapan. Pero talaga napaka-imposible na hindi mo malalaman lahat yan. Diba? Hindi posible yun. Sasabihin ng ibang politicians, sila nga gumagawa ng korupsyon Kami rin, gagawa rin kami. Di rin kami magpatatalo. Diba? Yan ang problema. Ang kawawa, taong bayan. Yan ang problema. Siyempre, kanino ba yung mga pera na kinukulimbat nila? Sa mga tao yun. Kung ano yung para sa bayan, yun ang gawin ninyo. Kung ano yung nasa tama, kung ano yung para sa bayan, yun ang gawin ninyo. Sana kayong mga Tama. pulpul na mga politiko at mga bangag na mga politicians, ganyan sana ang utak ninyo para magugustuhan kayo ng taong bayan. Kung ano yung tama, ano yung para sa taong bayan, yun ang gawin ninyo. Diba? Ang problema ninyo, kapag nakaupo na kayo, pagkatapos ng eleksyon, Wala ang na. sinaservisyohan ninyo, yung mga kapwa kaalyado nyo sa politika. Parang yung ano lang yan Parang yung 20 pesos na bigas paulit-ulit na kinakampanya nung eleksyon. Tapos nung nakaupo na, wala na, pangarap lang pala yun. Wow, mali. Napabayaan nyo na yung taong bayan. Mga gago kayo May statement sa Secretary Gibo na mag-resign na lang daw Ito yung- naman yung issue kay Gibo Chodoro na dapat pangalanan mo yan Gibo. nagtatanggol sa China with regards to West Philippine Sea. Ano yung reaction mo? Yung mga government officials na nagtatanggol daw sa China. Yung West Philippine Sea, mag-resign na lang daw. Sabi ni Gibo mayabang din itong si Gibo kayong mga government officials na nagtatanggol ng China, mag-resign kayo. Sino ang pinatungtungkulan mo, Gibo?
Sabihin mo yung pangalan. Si BP Sara? Si BP Sara ba? Sabihin mo. Kalalaki mong tao, hindi mo masabi yung pangalan? Diba? Sabihin mo. Para magkaalaman na. Puro, ang hirap sa'yo, Gibo. Puro yaw-yaw Puro ka daldal. Madaldal ka eh. Gibo, siguro. Siguro para klaro sa lahat ng mga kababayan natin, dapat pangalanan kung sino yung mga officials na tinutukoy niya na Correct. nagde-defend sa China over the West Philippine Sea issue. Oo, tama. Dapat pangalanan ni Gibu yan. Hindi yung puro yaw-yaw lang. Diba? Oh, hindi puro yaw-yaw lang siya na, dapat mag-resign na kayo, kayong mga government official na sumusuporta sa China. 'Di ba? Oh, baka mamaya, ayun nga, sinasabi nga ni Sir Don Mar, sino yung tinuturo niya? Si Sara Duterte, mga Duterte. Oh, porkit narinig niya si Sara Duterte na nagsasalita ng Chinese, sumusuporta na sa China. Minsan mga ganun eh. Dahil pupunta siya ng China, sumusuporta na agad sa China. 'Di ba? Si Tatay Digong, nakipagkaibigan sa China, sinusuportahan ng China. Ibibigay na agad ang West Philippine Sea. Ay, nako. Kasi hindi pwedeng magbitaw ka ng gano'n na salita. Correct. Hindi mo naman pangalanan yung Oo. official. Ay, Gibo, ha? Kasi kung hindi mo papangalanan, wala, takot ka nun. Kay PRRD nun talagang pinapangalanan niya kung sino-sino yung mga sangkot sa war on drugs. O, mas mabigat yun. Dapat pinapangalanan ni Gibo, hindi yung ganyan. Diba? Parang gagawin niya pang manghuhula yung mga tao. Suspect kahit ang presidente Gibo, makinig ka. natin kasali sa suspect doon kasi walang pangalan, walang listahan ng pangalan. Oo, tama. Maybe sinabi din ni Jose Castro na baseless. Ito na naman. Baseless. Nonsense daw yung sinabi mo na ang Marcos daw nag-aid doon sa ICC. Ulitin ko ha. Si Claire Castro is a spokesperson of the President and the Office of the President, or hindi ko alam kung kaninong spokesperson siya. Pero by the fact na spokesperson ka at merong C ng Office of the President dyan, dapat maging professional ka sa mga sinasabi mo. Paano yan, BP Sara? Mukha pa lang, hindi na profesional. She doesn't have the liberty na tulad sa atin, no, na pwedeng magsalita ng kahit anong iniisip natin at kahit Yes, Kwame yan eh. Si Auntie Claire? Yan nga ang sabi ko sa lahat ng Sa lahat kasi ng mga naging spokesperson na nakita ko dyan sa Malacanang. Si Castro lang talaga yung pinakakakaiba. Oo. Kasi talagang dati, aaralin mo lahat ng mga spokesperson dyan, mga binabalita nila, yung mga magandang gagawin ng Pangulo, yung magandang plano ng Pangulo, di ba? Ang nangyari kasi kay Castro, naging vlogger ng Pangulo eh. Bakit hindi na lang kasi siya nag-vlogger ng Pangulo, di ba? Kaysa sa spokesperson. Mas bagay kasi sa kanya yun. Kasi parang hindi na spokesperson yung tingin natin sa kanya eh. Oh, tsaka lalong-lalo na pag may ibang pinag-uusapan, may ibang tinatapik sa kanya, hindi pwedeng hindi masasama yung pangalan ng mga Duterte doon. Di ba? Talagang banat siya ng banat. Kaya talaga kakaiba siyang spokesperson. Kakaiba sa lahat talaga. mga mainstream media. Huwag nyo nang pansinin yan si Claire Castro kasi aso yan. That's the girl version of... Hindi naman kasi parang spokesperson ang ginagawa niyang trabaho. Kasi lahat ng mga sinasabi niya, ibig sabihin, kasi spokesperson magsasalita siya tungkol dun sa mga sinasabi ng Pangulo sa kanya. Kumbaga, yun yung mga inilalatag ng Pangulo at mga nasasabi ng Pangulo. Ibig sabihin, yung mga sinasabi niyang ganyan, yung mga magagaspang na sinasabi niya, halimbawa, sa mga Duterte, sinasabihan niya ng ganun, ibig sabihin, Pangulo may sabi nun, dahil spokesperson ka ng presidente. Diba? Ilianes, okay? sa opinion natin. Kasi nagsasalita tayo para sa sarili natin. Pero kapag may scene, sa likod mo, sa harap mo, kung ano yung professionalism na hinihingi galing doon sa opisina na yun, yung dapat ang ipakita at ibigay mo sa taong bayan. Tsaka dapat talaga, pag nandoon siya, doon sa likod niya yung seal, spokesperson siya doon, sa Malacanang, dapat, maayos siya nagsasalita. Maayos yung pakikitungan sa mga interview, maayos yung sasagutin niya kung ano yung dapat sagutin para maging professional siya. Yun yung sinasabi ni BP Sara. 'Di ba? Huwag niyang ihalo yung personal na emosyon niya. 'Di ba? Total naman, vlogger naman si Auntie Claire. Oh, bumabanat siya dun sa channel niya o sa Facebook niya, hindi natin alam. Bakit hindi niya na lang dun gawin? Bakit hindi niya na lang dun ibuhos, 'di ba? Oh,
Pwede niya namang gawin dun eh. Bakit kailangan pa doon mismo? 'Di ba? Sa Malacanang, sa ganto. 'Di ba? Ibang trabaho mo dun eh. Yan. Kaya, again, ano sinabi ko dati? O tapos, bakit ikaw na lang tanong mo? May Reaction by isa-isa na kayo ng administration, especially yung mga senators na identified po sa inyo. Well, it shows kung ano yung pinagkakaabalahan ng administrasyon ngayon, ng gobyerno ngayon. Ang pinagkakaabalahan nila ay politika dahil nakikita natin na may pattern na. Hindi lang si dating Pangulong Rodrigo Duterte, hindi lang ako, kundi lahat ng hindi sumunod sa palasyo kay President Marcos ay hinahabol, dinitira, kinakasuhan, hinaharas, tinitrete. Yung reaction mo din sa pagbisita ni President Magkakapag-kontra ka, may paglalagyan ka. People's Bill. Yes, I know kasi project namin yan ng Mayor of Bulacan. So ayoko mag-comment sa kanyang pagbisita. Siguro ang mas maganda ay ipa-comment natin yung mga tao na binisita niya dahil wala naman ako doon nung bumisita siya. So mas maganda, tanungin natin yung mga tao na nandun kung ano yung komento nila, ano yung opinion nila sa pagbisita na ni BBM doon. Number one ka pa rin sa mga survey. Number one ka pa rin sa mga survey, presidential survey. Number 1 pa. Number one ka sa survey. Pampagulo lang daw yung reported arrest ay Senator Bato na nakausa sa impeachment. I don't think kailangan guluhin ang impeachment. Napaka-klaro naman yung bending the law dyan sa impeachment na yan, simula pa sa House of Representatives. Halata naman eh. Karoon ng 2 tao na nakaupo doon sa, ano man tawag dyan, stage or rostrum or elevated platform. Hindi na kailangan guluhin ang impeachment dahil magulo na siya sa bending the law. Are you happy with the Kailangan guluhin yun. Hindi na kailangan guluhin yung impeachment kasi magulo na siya. Dami kasing pamanggulo dun eh. Yes, oo. Nagpapasalamat lang talaga ako dahil merong mga abogado na tinanggap ang aking kaso at they are diligent and passionate enough to defend me. Dapat na lang, number one ka sa survey ka rin. Naamoy pangutan na lain. BP, vice ka. Oo. Kung tingin ni Marcos nga, tutukan daw ang baha sa Davao City. Dapat tutukan ng gobyerno ang baha sa lahat ng lugar ng Pilipinas. Hindi lang sa Davao City kasi meron ding baha sa Ilocos, meron E ding paano, BP Sara, bias sila? Pampanga, sa Bulacan, lahat ng mga low-lying area sa panahon ng malakas na pag-ulan at bagyo ay kailangan tutukan dahil delikado na merong mamatay dahil sa mga pagbaha. So, hindi lang Davao City, dapat buong bansa. Dahil ang Pangulo naman ay Pangulo ng buong bansa. Elected mo dito sa General Torre as mayor sa Davao City. Everyone, of course, no, in a democratic country, lahat ay allowed at welcome na mag-file ng kanilang certificate of candidacy at tumakbo sa election. last question. Ito is, any comment po sa campaign ni President Donald Trump to tackle ng ICC and possibly na mariresponse si FBI? Hindi ko lang alam kung it will come to the release. Okay, bigyan mo muna ng context yung kampanya ng Estados Unidos against the International Criminal Court, hindi ko lang alam kung abot siya sa pagpapalaya kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero definitely, pwedeng gamitin ng Estados Unidos na example yung kaso ni dating Pangulong Rodrigo Yun, Duterte. tama yun. Sa Pwedeng gamitin yun. isang biased political organization. tama. At sa tingin ko naman, nakikita Tsaka sabit ang ICC doon talaga. Kapag ginamit nila kay Tatay Digong, kasi illegal talaga yung ginawa ng ICC dito eh, pagkakakuha kay Tatay Digong. na yan ngayon ni President Donald Trump, yung sitwasyon ngayon ni Tatay Digong. ICC, not really a court of justice. Okay po. Thank you po. Number one ka sa presidential survey. Kung saan may balita, anak. Kung saan may value sa Consistent ka balita, na number one. anak. Diba? Sa number one always. Survey lang Consistent talaga, ka. BP. Survey. Ilan sila ba? Survey lang Gani, survey na gani na, pati ako. Sa inyo ang reaction? Hindi ako makakomment sa mga surveys dahil hindi ko naman alam kung paano siya ginawa, saan siya ginawa, at sino ang nagpagawa sa kanya. Pero sa akin, sa lahat ng survey simula noong 2022,
ay lagi ang aking pagpapasalamat sa taong bayan dahil patuloy yung kanilang pagtitiwala at suporta sa akin, sa aking mga kasamahan at sa tanggapan ng pangalawang Pangulo. Kahit na medyo hirap yung aming organisasyon dahil sa politika, sa paninira at sa pagpapahirap sa amin para gawin namin yung trabaho namin. Kaya it's always a message of gratitude every time survey comes out, whether or not number 1 ako. Thank you. Okay po. Thank you po. Tapos na. Ayun, natating nato ngayon ang video na yon na nagmula kay Sir Donmar TV at syempre kay Philippine Pulse TV, no? Credits din sa'yo. Ayan, no, napanood natin si VP Sara. Ayan, no, yung interview sa kanya, no? Talagang kung ano't ano man, number 1 man siya o hindi, okay lang sa kanya yan. O, tsaka si Gibo. Nako, Gibo, pangalanan mo na kasi, hindi yung nagbibigay ka pa ng blind item. So kayo mga katunay, ano masasabi nyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.